Huwag palampasin ang magandang pagkakataon na ito. At nagtanong ang babae, Ate Linga, pupunta rin ba tayo? Kaya sabi ni Linger, oo, ngunit mag-ingat. Ang kayamanan dito ay kaakit-akit ngunit lubhang mapanganib din. Ang bawat kaharian ng teritoryo ay mahigpit na napapalibutan ng magulong apoy. Kung hindi ka sapat na mag-ingat, ikaw ay, at pagkatapos ay may isang bagay na nagsimulang bumagsak mula sa langit, at nang makita ito ng babae ay nagsabi, ganap kang maalis, kapatid na babae Linga, hayaan mo akong tulungan ka. Bantayan ang lumilipad na barko. Maaari mong gamitin ang iyong mga kasanayan sa mata ngayon. At ang babae ay lumikha ng isang proteksyon na hadlang sa ibabaw ng lumilipad na barko, at sinabing magtagal, huwag mag-alala, buti na lang, tinulungan ako ni Senior Lee na mag-upgrade sa Holy Ice, kaya malinaw na naiintindihan ko na ang ligtas na landas. Madaling dumaan sa magulong apoy. Pagkatapos nito, nakita namin ang isang eksena ng isa pang lumilipad na barko. Lahat ng mga sundalo sa lugar na ito ay nasusunog, hanggang kamatayan, at nakikita ang lahat ng ito, sinasabi ni Shenfei, something nito, mahina pa rin ang aking mga kasanayan sa mata, at ang lalong magulo ang teritoryo sa harapan. Kahit na may ruby ring, mahirap itong makita ng malinaw. At kapag hinawakan ni Shenfei ang lock ng chain na yon, magsisimula itong magsunog. At humingi ng tulong sa babae, ngunit sabi ng isang lalaki, tumalikod. At ngayon ay nahuhulog na si Shenfei mula sa nasusunog na lumilipad na barko. And seeing this Linger says, wait ate. Ngunit ang sabi ng babae, kapatid na babae Linga, huwag mong sunugin ang iyong sarili. At pagkatapos ay ang ruby ring ay nagsimulang bumagsak mula sa langit, at matagal na nakikita ang ruby ring at lumilipad ang singsing na ruby at direktang napupunta sa daliri ni Linger. At ang ruby ring ay nasa daliri ni Linger, ngunit hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Linger. At sabi niya, alam ko, alam ni Senior Lee na makikilala ng Xuanwo ring ang master nito, kaya hindi niya agad ako tinulungang bumawi. At ang babae ay dumating sa likod na nagtatagal at sinabi sa kanya na kinakabahan, kapatid na babae, maaari mo pa ba? Hawakan mo, at magtagal ay nagsasabi sa babae ng may kumpiyansa, hindi mahalaga. Tungkol naman sa plano ni Senior Lee, sisirain ko ang lihim na kaharian kahit anong mangyari. Pagkatapos nito nakita namin ang isang tao, na sinusubukang basagin ang huling bilog, ngunit ito ay napakahirap. Para gawin niya ito, pagkatapos ay dumating siya sa lumilipad na barko at sinabi sa santo, Santa, kasama ang kapangyarihan. Sa ilang malalaking sekta, ganap na walang posibilidad na buksan ang huling antas na ito ng Magic Circle. At pagkatapos makinig sa kanyang mga salita, sinabi sa kanya ng batang babae, hanggat ayos lang ang matanda, para ang huling sagabal, hindi natin ito mapipilit. At lahat ng tao doon sa lugar na iyon ay iniisip na napakahirap pasukin ang sikretong ito. Realm, pero kapag may nagsabi, masyado pang maaga para sabihin yan. At ang lahat ay nagulat pagkatapos marinig ito at nakita namin na nagtatagal. Na sinusubukang masira ang huling bilog at sinira niya ang huling bilog. At kung ano man ang kapangyarihan niya, papunta siya sa kabaong na iyon. At pagkakita nito ay nagulat ang lahat at sinabi ng matanda, ang pinakamataas na antas ng kabaong. Ito ay isang magandang pagkakataon. Kung makukuha ko ang aking mga kamay sa mga lihim na kayamanan sa loob. Ang Liwo sect ay tiyak na uunlad. Daan buksan ang kabaong. At ang taong nakakita ng lahat ng mga bagay na ito ay nagsasabi na magtagal, huwag kang lalapit sa kabaong na iyon. At nang marinig ito, nagulat din ang matanda at sinabi, ayon sa hindi nakasulat na mga patakaran. Ang unang puwersang makakalusot ay may prioridad na pipiliin. At saka, ito ang huling selyo na aming binuksan. Paano kung wala sa amin ang nakatayo sa harapan? Pwede ba kayong pumunta dito? Ngunit nagalit ang lalaki at sinabi sa kanilang lahat, bibigyan ko kayo ng dalawang pagpipilian, mamatay o umalis. At pagkatapos makinig sa kanyang mga salita, ngayon silang tatlo ay naghahanda na para makipaglaban. At may ipinatawag ang lalaki at babae na yun at sabihin sa kanila, kung hindi kayo pupunta, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit.
At sa sandaling sabihin nila ito, ang tatlo ay nagalit at sinabi ng matanda sa kanila, isang sira. Maaaring ilok ng pako ng espiritu ang espiritual na kapangyarihan ng magsasaka, upang ang espiritual na kapangyarihan ng magsasaka ay unti-unting nagiging itim na yelo, at sa wakas ay natuyo. Napakalupit na pamamaraan, pero sabi ng babae sa kanila, mas malakas ka kaysa sa walang kwentang kapatid mo. At iginagalang din kita, pero wala ka dapat dito. At nagagalit si Linger sa babae at sinabi sa kanya, samantalahin mo ang pagkakataong tulad nito. Kung sisirain mo ang kaayusan ni Senior Lee, hindi ka pakakawalan ni Senior Lee. Ngunit walang pakialam ang dalaga at diretsyo niyang hinawakan ang leeg ni Linger at sinabi sa kanya, Senior Lee, kahit na ang emperador, hindi mo ako mapipigilan ngayon. Pagkatapos nito, pumunta ang lalaki para buksan ang kabaong. At iniipon ang kanyang kapangyarihan sa isang lugar. Inilagay niya ito sa loob ng kabaong na iyon. Dahil sa kung saan isang malaking pagsabog ang nangyari sa loob ng kabaong na iyon. Nang makita ito, natakot ang dalaga at nagsimulang lumabas ang dugo sa kanyang bibig. At sa loob ng kabaong iyon, may lumalabas. Nalubhang mapanganib, at kasabay nito masasaktan din yung tao sa putok na yon. At pagkatapos ay mahuli ng masamang tao ang lalaking yon. At hiniling ng lalaki sa dalaga na tulungan siya. At pagkakita nito ay nagulat ang lahat at nagsabi, ito ay Emperor Li Wo. Ano, hindi pa siya patay? Hindi. Ito ang emperador na naging demonyo. Pangalawa lamang sa pagkakaroon ng masamang Diyos. 12 at ngayon nakikita natin ang masamang emperador na naglalabas ng napakamapanganib na enerhiya mula sa kanyang katawan. At iyon, direktang napupunta ang enerhiya sa dalaga. At pagkatapos ay may pumunta sa lugar na iyon at nagsabi sa masamang emperador na iyon, huwag kang maging mayabang. Demonyo, nandito na si Ling Xian mula sa Holy Land Taiyan. At sinabi ng babae sa lalaki, kapwa Daoist, iligtas mo ako. Matagal kong Zhenjiang, at handa akong isuko ang lahat ng lihim na kayamanan ng kaharian sa pagkakataong ito. At sinabi ng lalaki sa babae, Long Zhenjiang, kunin ang lihim na kayamanan ng iyong sekta at tutulungan kita ng mabilis. At pagkatapos makinig sa kanilang dalawa, nagtagal ay nagalit at may sinabi sa kanila. Ngunit pagkatapos, may sumampal sa babae at nagtagal na walang iba kundi ang babae at sinabi niya, sila, ang kayamanan mismo ay walang kinalaman sa iyo, Long Zhenjiang. Bakit mo siya hinayaang kunin ang kayamanan? Senior Lee, bakit hindi ko nakita si Senior Lee na darating para iligtas ka sa ganitong sitwasyon? Nagkataon lang na nasira mo ang lihim na kaharian at gusto mong maapektuhan ang pangkalahatang sitwasyon. Katawa-tawa yan. Ang mga kayamanan ng lihim na kaharian na ito ay hindi kailanman magiging iyo. Pagkatapos nito, sinimula ng lalaki na tipunin ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga daliri at kumuha din ng anteng-anteng. At direktang itinuro ang anteng-anteng patungo sa masamang enerhiyang iyon at sinabing, ang masasamang espiritu ay nasa lahat ng dako. Mukhang bagong panganak talaga itong halimaw, at pagkatapos ay isang matandang lalaki ang pumunta sa lugar na iyon, nakita. Nabinati siya ng lalaki at nagulat ang babae nang makita ang matandang yon. At nagtatakang sabi niya, pangalawa pala ang kanyang kamahalan sa Supremo. Isa, at ang tibak na yon, iyon ay. Ngayon ang matanda ay humakbang pasulong at sinabing, ang espadang ito ay ang huling espada ng Taiyan na walang kamatayan, ay bago naging isang immortal. Naglalaman na ito ng bakas ng walang kamatayang enerhiya. Isang pagmamalaki ang mamatay sa ilalim ng espadang ito. Ngunit ito ay walang pagkakaiba sa masamang emperador. Lalo siyang nagalit at inilabas ang kanyang masamang dragon. At kasabay nito, ginalaw ng matanda ang kanyang daliri at sinalakay ang dragon ng masamang emperador. At sinabi ng matanda sa lalaking yon, hindi mo kailangang mag-alala bata. Pseudo sword at bagong demonyo, Panginoon ay sapat na. Ngunit pagkatapos ay may nangyari sa lugar na iyon na hindi inakala ng matanda. Ang masamang enerhiyang iyon ay direktang napupunta sa matandang iyon at sinimulang sunugin siya. At dahil din sa epekto ng masamang enerhiya na iyon, ang lalaki ay nagsimulang magsuka ng dugo at ang kasamaan. Nagpakita ang emperador at sinabi sa kanila,
Kahit na ang mga matatanda ng banal na lupain ng Taiyan ay walang magawa tungkol dito. Malas, dito na ba tayo mamamatay? Ayokong mamatay dito. Ayoko niyan. At gulat na gulat nang makita ang babaeng ito. Masyado siyang nadidismaya. Ngunit pagkatapos Linger lumapit sa kanya at nilabas niya ang pagpipinta na ibinigay ni Li Fan at seryosong nakatingin. Tama ka? Hindi ako ang bida sa mundong ito. Pero mas alam ko kaysa sa iyo kung sino ang bida. Tuldok. Sa tulong ng kanyang mga mata ang masamang emperador ay gumawa ng isang bagay na hindi naisip, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, ang tunay na makapangyarihang kapangyarihang ito. Ngunit ang pagtagal ay kinuha ang pagpipinta na yun at maraming liwanag ang lumalabas mula sa pagpipinta na yun, dahil sa kung saan ang anumang masamang enerhiya na naruroon ay nawawala at ang isang phoenix ay lumalabas din mula doon. Pagpipinta, nang makita kung sino ang nagulat sa masamang emperador. At iniisip, na, isang kapangyarihang wala sa mundong ito, hindi ako magpapatalo. Pupunta ako sa gilid, ngunit tulad ng malapit ng gamitin ng masamang emperador ang kanyang kapangyarihan ay hindi gumagana dahil ang pagpipinta ay nagsimulang hilahin ng masamang emperador sa loob mismo. 13 at sa loob ng ilang sandali ay nawala ang masamang emperador. At pagkakita nito, nagtatagal ay nagulat sa kung ano ang nangyari. At sa parehong oras ang babae ay dumating sa likod na nagtagal at sinabi sa kanya, "Kapatid na babae Linga, nagawa mo, siguradong gagantimpalaan ka ni Senior Lee." At ngayon maraming mga tao ang bumabati Linger, ngunit ang batang babae ay lubhang natakot at sinabi niya, ang haring demonyo na pati ang banal na lupain ng Taiyan ay nilalamon ng balumbon. Nahihiya akong sinira ang kanyang gawi sa sobrang pagkasira ng espiritu. At diretsyong yumuko ang dalaga at nagsimulang humingi ng tawad sa pagtagal at pagtagal ay sinabi sa kanya, "Alam mo bang muntik mo nang masira ang kaganapan ni Senior Lee? Nakakainsulto ka pa sa Senior Lee. Napakadali para sa kanya na burahin ang iyong kultibasyon." At may pinatawag si Linger at nasaktan ito at humingi ng paumanhin sa pagtagal at umalis doon. At nagtagal din ay nakahanap ng kayamanan, ito ang pinakamataas na mahiwagang sandata ng kataas-taasang Luo. Lungsod ng mga Diyos Chunlo. Ito ay sinabi na ito ay gawa sa 10,000 taong gulang na Xuanwo na kahoy, at ang daw yun ang buhay ni Supreme Luo ay natunaw dito. At naging masayang-masaya silang tatlo pagkatapos hawak ang kayamanang yun. Pagkatapos nito ay nagbago ang eksena at nakita namin, Wo Imperial Palace. At nakikita natin ang emperador ng apoy ng kaharian. Sino ang ama ni Linger? At naroon din ang madraste ni Linger sa lugar na yon, at galit niyang sinabi sa emperador, "Iyong kamahalan, dapat ang hamak na dalaga ang pumatay sa angkan ng babae. Dapat kang maghiganti sa taong pumatay sa babae, may isang invincible existence sa likod niya." At pagkatapos makinig sa mga salita ng emperador, siya ay naging tahimik, wala siyang masabi. Pagkatapos ay ipinatong ng emperador ang kanyang kamay sa kanyang ulo at sinabi, "Pumunta ka, kunin ang aking kalooban at anyayahan ang prinsesa." Linga pabalik, gusto kong gawin siyang empress ng susunod na henerasyon ng Wo Empire. Pagkaraan ng ilang oras nakita namin si Li Fan at nagtagal ay dumating sa lugar na yun at sinabi niya kay Li Fan, "Salamat Senior Lee sa pagpipinta. Natapos na itong suotin ni Linga, at ngayon ay ibinabalik ko ito sa Senior, at ang item na ito ay dinala din sa Senior." Ngunit sinabi sa kanya ni Li Fan, "Ang pagpipinta ay orihinal na ibinigay sa iyo, kaya hindi mo na kailangang bumalik ito sa akin." Ngunit ang blok ng kahoy na ito, tuldok tuldok tuldok, sa halip ay kawili-wili, mas mahusay kaysa sa regular na kahoy na panggatong. At nahuli ni Li Fan ang kayamanang yon. At tinitingnan nito ay iniisip niya, kung titingnan mong mabuti, ito ay isang magandang material para sa pag-ukit. Kung iisipin, ang aking mga kasanayan sa pag-ukit ay itinuturing na hindi nagkakamali, at tiyak na nagkakahalaga ang mga ito ng pera kung ibebenta ko ang mga ito. Ito ay isang magandang material para sa pag-ukit. Tulungan mo na lang ulit sila, tutal nakakaawa na sila. At nagulat silang tatlo at tiningnan ng mabuti si Li Fan at naglabas ng kutsilyo si Li Fan at sinabi sa kanila, "Ngayong alam nyo na medyo naiintindihan ko na, pag-ukit, at ibibigay ko ito sa iyo muli,
Tutulungan kita muli. Ang kutsilyong pang-ukit na ibinibigay ng sistemang ito ay napakalakas pa, at madali pa ring mag-ukit ng kahoy. At ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagulat pagkatapos makita ang kutsilyong yun at sinabing, ang ukit na kutsilyo ay isang napakagandang produkto. Ito ay hindi kahit na mas mahina kaysa sa isang pagpipinta scroll. At ang sabi din ng matanda, hindi ka panipaniwala, malinaw kong naramdaman na ang tila inukit ng kutsilyong inukit ay ang daw, langit at lupa. At ngayon ay sinimulan ni Li Fan ang pagdidisenyo ng kayamanan na yon sa tulong ng kutsilyong yon at hinaypan ang kayamanan na yon. At ginawa niyang magandang palasyo ang kayamanan, na ikinagulat ng lahat ng makita, lahat sila ay nagsimulang umiyak. At sa wakas, ginawa ni Li Fan ang kayamanan na yon sa anyo ng isang palasyo. At tungkol dito ay sinabihan tayo, isang tunay na hindi magagapi na kayamanan. Maaari itong maging isang pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Ang bagay na ito ay dapat na umiiral lamang sa langit. Kakabigay lang ni Senior Lee, at gusto ni Li Fan na ibigay ang kayamanang yun para magtagal at lahat ay nagulat na malaman. Ito, lalo na nagtatagal. 14 at nagtagal ay kinuha ang kayamanang yun at nagpapasalamat kay Li Fan. At si Li Fan din ay nagbibigay ng ibang bagay upang magtagal at sinabing, narito ang ilan pang mga dekorasyon, ibibigay ko sa iyo. At binigay ito ni Li Fan sa kanya at sinabi ng matanda na salamat kay Li Fan sa paggawa ng lahat ng ito. At sa parehong oras ang middle-aged man ay nakatingin sa bagay na yun at nag-iisip, sa pagkakataong ito, ang ibinigay ni Senior Lee ay tiyak na isang kayamanan na makakasama nilang dalawa sa kanilang panghabang buhay na pagsasanay. At kinuha ni Li Fan ang pasang yun at sinabi sa kanila, hindi naman ganoon kaseryoso, regalo lang. Kung gusto mo akong pasalamatan, bakit hindi mo sabihin sa akin ang isang bagay na kawili-wili tungkol sa panlabas na mundo ng mga immortal na magsasaka? Ako ay isang tao na nakatira sa isang nayon at hindi pa ako nakakalabas. At pagkatapos makinig sa mga salita ni Li Fan, nagulat silang tatlo at nagsimula silang mag-isip. Senior Lee, sa wakas oras na para sa misyon. Hiniling ni Senior Lee kay Liz na maging mata at tenga niya. At sinabi ng matanda kay Li Fan, dadaan tayo sa apoy at tubig para sa Senior Lee. Gagawin namin ang lahat. At lahat ay sakim kay Li Fan at nakikita ang Li Fan na ito ay iniisip, bakit ang mga magsasaka na ito ay kailangang kumilos ng ganyan sa bawat pagliko? Gusto ko lang marinig ang kwento, nakakahiya. At pinaalis silang lahat ni Li Fan at sinabihan sila na pupunta ako sa bundok para magpinta. Ngunit ang Li Fan ay tumitingin sa kanila at nag-iisip, sa kasamaang palad. Ang mga mahihirap na tulad nila ay hindi inaakala na maganda ang kanilang ginagawa sa mundo ng walang kamatayang paglilinang. Kaya mas mabuti para sa kanila na master ang kanilang paglilinang at Li Fan ngayon ay umalis mula doon. At ngayon ang tatlo ay nagsimulang umalis mula roon at ang babae ay nagtanong ng magtagal, kapatid na babae Linga. Ano ang tinitignan mo? At sabi ni Linger sa babae, parang may crane sa makalangit na palasyong ito. At pagkatapos ay may isang mahiwagang nangyari sa lugar na yon at ang palasyo ay nagsimulang maging napakalaki, nakikita kung saan ang lahat ay nagulat. At pagkakita sa mga sinasabi nila, ito ay dapat na mga tagubili ng Senior Lee, pasok na tayo sa loob. At tingnan mo, at ngayon ang lahat ay pumasok sa loob ng palasyong yon at napakasaya nang makita ang lugar na yon at nagsabi, ito ba ang loob ng makalangit na palasyo? Dito umusbong ang tunog ng kanyang dakilang daw na may mahabang daw implikasyon, kahit man lang sa antas ng dalisay na lupain, at ang sabi ng matanda, mabuti. Ito ay maihahambing sa isang banal na bagay, maaari itong malaki o maliit, at isang araw ng pagsasanay sa. Ito ay nagkakahalaga ng daan-daang taon. Sa tingin ko, binigay ito sa amin ni Senior Lee para mabilis kaming lumaki at magkaroon ng lakas. May kakayahang gumawa ng mga bagay para sa Senior Lee. At nagtagal ngayon ay nakaupo sa lugar na iyon at nagsimulang magtanim at iniisip. Ito ay kamanghamanghang. Kung gaano kabilis ako nakapagsanay dito, sa loob lang ng ilang araw ang aking domain, at pagkatapos ay may nakita kaming isang lalaki na naghahanap ng magtagal. Nangyayari, at napagtanto niya ang paghinga ni Linger, at naisip na nasa malapit siya at sinabi niya,
Malakas, dumating na ang utos ni Emperador Wu. Ikatlong prinsesa, si Wu Linga ay lumabas upang salubungin ang utos. At narinig nilang lahat ang boses ng lalaking iyon. At lahat sila ay medyo nataranta. At muling sinabi ng lalaki, nasaan ang ikatlong prinsesa? Ikatlong prinsesa, magmadaling lumabas para tanggapin ang utos. At nakilala ni Linger ang lalaking iyon matapos siyang makita at isipin, ang commander ng gintong baluti. At sinabi ng commander na iyon sa kanilang lahat, sa utos ng Emperador Wu. Ang ikatlong prinsesa ay ipinatawag upang bumalik kagad sa imperial na kabisera, at emperador. Kakoronahan ka ni Wu bilang tagapagmana ng trono. Ikatlong prinsesa, bakit hindi mo tanggapin ang utos at pasalamatan ng emperador? At sabi ni Linger sa malakas na boses sa commander na iyon, tinatanggap ang utos. How dare a golden armor guard sa harap ng palasyo ay napakalupit, nakatingin ka sa ibaba. Sa akin, at nagalit ang commander at idiniin ang kanyang punto sa pagsasabing, pangatlong prinsesa, kahit na ikaw ay may marangal na katayuan, hindi kailanman hinuhusgahan ng kaharian ng Wu ang iyong katayuan mula nang isinilang. Kung wala kang malaking puwersa sa likod mo, at umaasa ka lamang sa iyong sariling lakas, natatakot ako na ang ikatlong prinsesa ay hindi maaaring kumuha ng posisyon ng Wu Royal Inheritance. Ngayon, tama. Kahit na commander lang ako ng golden armor sa harap ng palasyo. Pero, isa pa ring mahusay na magsasaka mula sa Cave Void Realm. Kahit ang kanyang kamahalan na Emperador Wu ay hindi nakinig sa salitang lamang, para insultuhan ako. At si Linger ay nagsimulang tumawa pagkatapos marinig ang mga salita ng commander na iyon at tinanong siya ng babae, ang Cave Void Realm ay tila hindi maabot. At diretsyong dumarating si Linger sa likod ng commander na iyon, na hindi man lang napansin ng commander kung kailan. Nagtagal ay dumating sa likod niya. Ngunit ang mga pag-atake ng commander na iyon ay nagtatagal. Ngunit pinapatay ng matagal ang commander na iyon ng napakadali. At nagsimulang tumawa at nagsasabing, ngayon, oras na para ipaghiganti ang pagkamatay ng aking ina. At ang babae ay naging masaya pagkatapos na makita ang kapangyarihan ni Linger at sinabi, kapatid na babae Linga, napakalakas mo ngayon. Kahit na ang walang laman na kaharian ng kuweba ay madali mong pinatay. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Linger, ang Emperador Wu ay walang awa, at sa pagkakataong ito ay tila binitiwan na niya ang kanyang trono. Sa akin, pero actually may conspiracy siya sa isip, plano kong kunin ang pagkakataong ito para pumatay siya ng buo at gawin ang buong kaharian ng Wu na magagamit sa Senior Lee. At nag-iisip si Linger, oras na para gawin ito. Oras na rin para ailatag ang unang kapangyarihan para sa Senior Lee. At sa kabilang banda, galit na galit ang stepmother ni Linger, at sinasabi niya sa emperador, ang lakas ng loob nilang mga miyembro lang ng Li Wu sect, na gustong patayin ang kanyang kamahalan. Ngunit ang emperador ay nagalit sa kanya at sinabi, kung sa tingin mo ay mayroon kang proteksyon ng isang hindi mag-agapi na master, kung gayon, subukan natin. 15 at ngayon ang emperador ay nakaupo sa kanyang trono. At pagkatapos ay dumating ang isang kawal sa lugar na iyon, na labis na kinakabahan, at sinabi niya sa emperador, pumasok na sa palasyo ang ikatlong prinsesa. Ako, hindi ko siya mapipigilan, at sa sandaling malaman ito ng emperador, siya ay lubhang kinakabahan. At sinabi ng kanyang tagapayo sa emperador na hindi pa huli ang lahat. Maaari kang umalis dito, ngunit ang asawa ng emperador, sabi niya sa emperador, kamahalan, mangyaring gumawa ng isang bagay upang patayin ang asong yon. Kahit na siya ay biniyayaan ng dakilang kapangyarihan, ang kanyang kamahalan ay nasa yugto ng Mahayana, gayon din. Madali kang pumatay sa kanya. Ngunit malungkot na sinabi ng emperador, tuldok, invincible immortal power. I regret to say that all military, mga sundalo, sa kasamaang palad, at ngayon ang emperador ay nagsimulang magtagal, upang salubungin siya. At binuksan ang pinto at sinabi ng may labis na sigasig, aking anak. Nais kitang batiin ngayon sa iyong pag-akyat sa posisyon ng Panginoon ng Luo Kaharian. Ngunit hindi nagustuhan ni Linger ang ugali ng emperador at sinabihan siya ni Linger, kaya naman ayoko. Pagdating sa palasyo, lagi kang nasa taas, mababa ang tingin sa iba.
At sinabi ng emperador na magtagal, malapit ka nang maging pinuno ng WoW Empire, at magagawa mo baguhin ang lahat ng hindi kasiyasang panuntunang ito. At maaari nating baguhin ang lahat sa WoW Empire. Maaari mong sundin ang hitsura na gusto ng iyong ina, tandaan kapag sinabi niya sa akin. At kapag ang emperador ay nagsasalita tungkol sa ina ni Linger, nagagalit si Linger. At hiniling niya sa kanya na tumahimik at sinabi niya, hindi mo karapat-dapat na mention my mom. Wala pang 15 taon na ang nakalipas, at hindi na ako maliit na babae, namatay ang nanay ko dahil sa ikaw, pero ngayon hindi ko na kayang manahimik. At kumilos ang emperador at sinabing magtagal, naaalala mo ba? Ang iyong ina ang tunay kong mahal, at mahal na mahal din niya ako. Kung hindi, paano siya mamatay para sa akin? Linger, alam kong may galit ka, kaya ngayon patunayan ko ito sa iyo. At hinawakan ng emperador ang leeg ng kanyang asawa at sinabi sa kanya, lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanya. At pinatay siya ng emperador at sinabing, pinatay niya ang iyong ina noon, at matagal ko nang gusto upang patayin siya, ngunit ito ay dahil lamang sa katatagan ng imperyo ngayon, oras na upang ipaghiganti ang iyong ina. At mahinang sinabi ng emperador na magtagal, halika, anak ko. Isusuot ko sa iyo itong robe. Simula ngayon, ikaw na ang emperador ng WoW Empire. Tutulungan ka ni Itay na pamahalaan ang imperyong ito ng maayos. Ngunit alam ni Linger ang intensyon ng emperador at sinabi sa kanya, walang hiya. Hindi na kailangang maglagay ng labi ng hindi kinakailangang labanan. Ngayon, mamamatay ka rin, at ililibing kasama ng aking ina. At ang emperador ay nagtanong Linger, hindi ba tayo mag-uusap ng dalawa? Ngunit tumanggi si Linger, at pagkarinig nito, ang emperador ay wala ng pagpipilian at sinabi niya, pinayuhan kita ng mabuti, pero ang tigas ng ulo mo. Kung ganon, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. At ngayon ang emperador ay nagsimulang singilin ang kanyang sarili, nakikita kung alin ang nagtatagal ay nagiging alerto. At galit na sinabi ng emperador, dahil dito, may ugat ng apoy sa lupa. Sa loob ng maraming henerasyon, inalagaan ito ng mga ninuno ng WoW Imperial Family sa kanilang buhay. Ang mga buto ng mga bangkay na inilibing sa loob ay matagal nang nagbigay ng espiritu sa mga ugat ng apoy ng lupa. At kapag sila ay nagsama-sama, sila ay sapat na makapangyarihan upang magsunog ng mga immortal. At ngayon ang mga mata ng emperador ay pumuti, at siya ay nagpapatuloy, ako ang tunay na dragon ng apoy, kahit na kung ito ay isang walang kamatayan. Dumating man ang personal ang nasa likod mo, hindi sapat para talunin ako. At pagkatapos ay magtagal ay inilabas ang makalangit na palasyo. At ang pag-atake ng emperador ay nagtagal sa apoy, ngunit ang makalangit na palasyo ay sumisira sa dragon, dahil sa kung saan ang isa sa mga kamay ng emperador ay mapuputol. At nang makita ito, hindi makapaniwala ang emperador, anong uri ng mahiwagang sandata ito. At ngayon ay lumalapit si Linger at nagsabi, ang pinakamahalagang tuntunin na dapat baguhin sa WoW Empire ay ang panuntunan ng iyong walang kakayahan na emperador. At sa loob ng maikling panahon ay papatayin ng matagal ang emperador na iyon. At dinampot niya ang kanyang korona at sinabing, ina, nakaganti na ako sa iyo ngayon. 16 na matapos patayin ng emperador, naghahanda na ngayon para sa koronasyon ni Linger. At pagkatapos ay 2 matandang lalaki ang pumunta sa lugar na iyon at tumawag ng Linger congratulations. At sabi rin ng isa sa mga matatanda, Emperador Wow, hindi na ako magpapatalo, this time pumunta kami dito, gusto naming makita ang senior sino ang nagbigay ng painting, ito. Nauugnay sa kaligtasan ng Zantian Realm. At sabi din ng pangalawang matanda, natuklasan namin na may nakatago sa kailaliman ng Kangli bundok, na maaaring baguhin ang pagkakaroon sa bundok, at ito ay tiyak dahil ng mga ito na ang Demonyo Master ay muling nabuhay sa oras na ito. Higit pa rito, 3 araw na ang nakalipas, ang isang masamang sugo ng Diyos ay bumaba sa bundok ng Kangli, at ang kanyang layunin ay tila artifact na yon, sa sandaling magtagumpay ang masamang Diyos at mawala ang bundok ng Kangli. Bilang kanyang base upang baguhin ang lahat sa bundok, ito ay magiging mapaminsala para sa buong rehiyon sa timog at maging sa Zantian Realm.
Sa makatuwid, ang aming dalawang banal na lugar ay nais na makipagtulungan sa senior na yon upang protektahan ang Zantian Realm. At sa pakikinig sa mga salita ng dalawang matanda na yon, nagtatagal ang pag-iisip. Akala ko gusto lang ni Senior Lee na magpasuko ng mga demonyo, ngunit sa bundok ng Kangli pala may ganyang bagay. Ngayon tila ang mundo sa mga mata ni Senior Lee ay malayo sa ating imahinasyon. Masyadong mataas ang laro ng chess ni Senior Lee, masyadong malaki. Kami, mga langgam, ay makakakita lamang ng isang bahagi nito, pagkatapos ay magtagal ang sabi sa dalawang matatandang yon, maaari kong kunin ang pagkikita ninyong dalawa ng Senior Lee, ngunit kung magkikita man kayo o hindi, depende sa swerte. At pareho silang sabi ni Elder salamat sa pagtagal. Pagkalipas ng 2 araw, 2 batang babae ang patungo sa bundok sa pamamagitan ng lumilipad na barko. At sinasabi ng mga taong yon, karapat-dapat sa patoto ng matandang ninuno, sa unang tingin ay parang natutulog na dragon. Sister Nanfeng, narinig ko na ang demonyong lumitaw dito ay diniin hanggang mamatay ng isang painting. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng tao ang nakakapagpinta ng ganyan. At Ziling ang pangalan nitong babaeng pink na buhok. At ang pangalan nitong babaeng itim na buhok ay Nanfeng. At pagkatapos ay naramdaman nila ang espiritual na kapangyarihan, nakikita kung sino sa kanila ang nagulat at nabigla. Sabi, ito ang Daoist na kaharian ng banal na panulat. Umakyat ito sa langit. Paano ito posible? Ang maimpluwensyahan ng isang spirit class na lumilipad na bangka mula sa ganoong kalayuan, gaano kakilakilabot? Ang daigdig na ito ay, at hiniling ni Ziling kay Nanfeng na sundan siya sa lugar na yon. Ngunit sinabi ni Nanfeng sa kanya, nagtitiwala ako sa iyong perception ng Dao paintings, pero kung talagang may Supreme Master Painting, gagawin. Maging masyadong delikado para pumunta doon ng padalos-dalos. Yun lang, kung tutuusin, ang mga bundok ng Kangli ay puno ng mga panganib, kaya hindi mahalaga kung ito ay higit pa. Kaysa doon, bangka ng espiritu, lumipad ng mababa at huwag maging bastos sa mga nilalang sa harap mo. Napakaraming hindi alam sa sinag ng liwanag na ito, Ziling, sigurado ka bang gusto mong pumunta? At nagulat si Ziling at sinabing, Ate, sa paglapit pa lang, automatic nagagana ang secret method ng pagpinta sa katawan ko. Ito ang Dao Calling, kung maaari lang akong umakyat doon at makita ito, sa isang tingin lang. Mamamatay ako ng walang pagsisisi. Ang ganda, tignan natin. Susunod, nakita namin ang Lifan na nagpinta ng bundok. At ang dalawang babae ay palihim na nanunood ng Lifan habang siya ay nagpipintura. At iniisip, ito ay isang tunay na santo painting. Tao at Dao ay iisa. Bawat hampas ay tagadala ng dakilang Dao ng langit at lupa. Anong uri ng figure ang nagpinta nito? Kahit na tingnan natin ang mga quadro na iniwan ng mga sekta noong nagpinta ang mga lumang ninuno, hindi ito nakakagulat tulad nito, at nilagyan ng pirma ng Lifan ang kanyang pagpipinta, at sa kasabay ng paglalagay ng pusa ng selyo gamit ang mga paa nito. Ang makita ang Lifan na ito ay nagiging masaya. At sabi niya, napakatalino mo, marunong kang maglagay ng mga selyo. At pagkatapos ay may nararamdaman ng aking tagahanga at naisip, something nito. Bakit biglang sumulpot ang dalawang magagandang babae? Ay hindi. Ang katangahan ng pagyakap sa pusa ko na nakikita ng iba. Tinatanong sila ni Lifan kung sino kayong lahat. Kaya sabi ni Ziling, Seniors. Nanfeng ang pangalan ko at ito ang kapatid kong si Ziling. Dumadaan kami sa lugar na ito at naiintriga sa mga senior paintings, kaya hindi namin napigilan. Darating para makita sila, at sa pakikinig sa mga salita ni Ziling, naisip ng isang tagahanga, ang dalawang batang babae ay dumating upang umakyat sa bundok. With painting boards on their backs, siguro mga art students sila na lumabas para gumawa ng paintings. Kaya, humanga sila sa aking mahusay na kasanayan sa pagpipinta, kaya karapat-dapat akong tawaging senior. At sinabi ng Lifan sa dalawa sa kanila sa ugali, so ayun, same line din kayo ng trabaho. Pagkatapos, ito ay kapalaran. At sabi ni Ziling kay Lifan, pwede ko bang makita ang painting na yun mula sa mas malapit?
Kaya galit na sabi ni Nanfeng, bakit mo nagagawang magtanong ng ganyan? At sabi niya sa Li Fan, ang kapatid ko ay hindi kasali sa mga gawain sa mundo, mangyaring magpatawad ang mga nakatatanda. Kung siya ay masungit. Pero iniisip ni Nanfeng, masyadong tanga si Ziling. Ito ay isang hindi maarok na dakilang nilalang. Bukod dito, ang kanyang mga kwadro ay tiyak na naglalaman ng Dao at itinuturing na pinakadakila. Kayamanan, paanong madaling magagawa ng isang nakatatanda? At nang makita ni Nanfeng ang pagpipinta na yun nang tiningnan niya itong mabuti, nasiyahan siya dito, sobra, nagustuhan niya ito. At sa loob ng ilang sandali ay nagsimulang tumaas ang mga antas nito, ika-5 antas ng Yuanying, hanggang sa ika-6 na antas ng Yuaning, sa ika-7 antas ng Yuaning, sa ika-9 na antas ng Yuaning, sa mga pagpapahusay. At naramdaman ni Nanfeng ang matinding lakas sa loob ng kanyang sarili, at sinabi niya, napakalaking pagpapala, itong painting, oh my God! Kung hindi siya mismo ang pumasok sa kabundukan ng Kangli, paano niya ito may pinta ng matingkad? Hindi kaya itong senior, at iniisip din ni Nanfeng, may immortal na plataporma daw na nakatago sa kabundukan ng Kangli, at mula pa noong unang panahon, ang mga tumutuntong sa kailaliman ng Kangli. Ang mga bundok ay aakyat sa immortal na kaharian o mamamatay. Walang pagbabalik mula sa walang kamatayang plataporma ng mga kapanahunan. Kung hindi dahil sa muling pagpapakita ng 3 immortal, sino ang may ganoong kasanayan? Itong senior. At iniisip din ng Li Fan, sulit na makakuha ng 2 tagahanga ng sabay-sabay. Ngunit masyadong delikado para sa 2 batang babae na nasa bundok sa ganitong oras. And Ziling thanks Li Fan para makita niya ang painting na yon. At sinabi ng Li Fan sa kanila na hindi mo kailangang maging magalang. At umuubo, sinasabi ng Li Fan sa kanila, dumidilim na at nanganganib kayong 2 kung mananatili kayo dito, wala nang ibang lugar. So kung hindi ka tatutol, makakasama mo akong bumalik sa nayon. At pareho silang naging masaya matapos makinig sa mga salita ng Li Fan. At sabi niya, masusundan ka ba talaga namin? 17 pagkatapos nito, nakita natin na may maitim na makakapal na ulap sa ibabaw ng nayong yon, at may kulog din. Nangyayari, at 2 demonyo ang dumating sa lugar na yon na masama. At sabi ng isa sa mga demonyo, dahil tayo ay mga mensahero ng masamang Diyos, dapat nating alisin ang lahat ng mga hadlang, para sa masamang Diyos. Parang bawal na lugar ang lugar na ito. Walang espesyal na aura dito. At sinabi ng pangalawang demonyo na dapat tayong bumaba. At ngayon ang 2 demonyong yon ay mabilis na bumababa. At sa sandaling makarating sa lupa ang mga demonyong yon, may nararamdaman sila. At ang una sa kanila ay sinabi ng demonyo, napakalakas na larangan. Napakalakas kaya nahirapang makalapit ang mga Lee's Knight Generals. At ang sabi ng pangalawang demonyo, mas nakakatakot pa sa close retreat ng Panginoon. Ngunit dahil sa panggigipit ng kapangyarihang yon, ang unang demonyong yon ay lumubog sa lupa at nagsabing, tayo ay kataas-taasang nilalang. Hindi ba tayo pwedeng pumasok? 10 hakbang na lang. Ito na yata ang limitasyon. At tumingin ang demonyo sa bahay ng Li Fan at sinabing, anong klaseng lugar ito? Kahit anong pilit ko, hindi ko. Dapat nating makita ito. Ang gayong pag-iral, nagtatago dito, ay napakalaking banta sa masamang Diyos. At nagagalit siya at sinabing, kahit na masunog ang aking demonyong kaluluwa, mauuna na ako. At pareho silang nagsimulang tumaas ng husto ang kanilang kapangyarihan, at mabilis na lumipat patungo sa bahay ng Li Fan. At sabi ng isa pang demonyo, kahit nasunugin ko ang aking kaluluwa ng demonyo, papasok na ako, panatilihin. Ito ay nagkakahalaga ng kamatayan upang ibalik ang mga bagay na naiwan sa isang sulyap sa masamang Diyos. At nang malapit na silang 2 sa lugar na yon, isang napakaliwanag na liwanag ang bumungad sa harapan. At may lumabas na kuko mula sa lugar na yon na mukhang napakadelikado. At ilang sandali pa, nakita namin ang mga buto ng 2 demonyong yon na nakahandusay sa lugar na yon. At ang ilang mga tao ay mabilis na lumilipad patungo sa nayon. At sinasabi sa kanila ng matanda, ang salamin na ito ay nakakadama ng mga halimaw na libu-libong milya ang layo.
Ang sugo ng masamang Diyos, natatakot ako na dumating na siya sa senior residence na yon. At ang isa pang matanda ay nagsabi na dapat tayong pumunta ng mabilis. Siya ang unang sabi ng matanda, huli na ang lahat, natatakot ako na dapat silang dalawa ay nag-away na. Sa isa't isa, at sa paghusga mula sa reaksyon ng salamin na naghahanap ng mahika. Ang sugo ng masamang Diyos ay mas malakas kaysa sa iyo at sa akin. Maaari lang akong umaasa na ang senior ay mabubuhay para sa. Saglit pa, bilasan ko para tulungan siya. At lahat sila ay mabilis na nakarating sa nayon. At sinasabi sa kanila ng matanda, ang salamin na naghahanap ng mahika ay nagpapakita na dumating na ang sugo ng masamang Diyos, at nagkaroon ng pagsabog ng walang kamatayang antas ng kapangyarihan ng demonyo dito. At ngayon ay nakarating na silang lahat malapit sa bahay ng Li Fan. At habang nakatingin silang lahat sa unahan, nakita nilang nagulat sila sa nakita. Ang mga buto ng dalawang demonyong yon ay nakahiga sa harapan nila. At sinabi sa kanila ng matanda, isa itong demonyong Yaksha Bone. Ano? Demon Bone Yaksha. Hindi kaya ang dalawang general ng demonyo? Ngunit ang babae at nagtagal ay walang maintindihan pagkatapos tingnan ang mga buto. Ano ang bagay na ito pagkatapos ng lahat? At sinabi sa kanila ng matanda, ang buto ng Yaksha ay isang bagay na general ng demonyong Yaksha. Magpapakita pagkatapos niyang mamatay. Nangangahulugan ito na ang parehong Yaksha demonyong general ay patay na. Patay sa harap ng pinto nitong senior. Pero pareho pa rin silang walang maintindihan. Kaya sabi ng pangalawang elder, ang lakas ng senior na ito. Hindi lamang lumalampas sa pinakamataas na antas, kahit na ang immortal na antas ay mahirap pantayan. At sabi din ng unang matanda, ito ay nag-e-exist na ganito, no wonder naglakas loob itong magdisenyo at maghintay. Para sa masamang Diyos, at iniisip ng dalawang matatandang yon, bilang pinakamataas na nasa banal na lupain, hindi tayo hindi maabot. Mga immortal, ngunit ito. Ang pagpatay sa isang immortal ay madali, ang isa ay dapat igalang at hindi dapat matakot. Mga kapwa Daoist, maaari mo bang ipakilala kaming dalawa sa mga nakatatanda sa lalong madaling panahon? At pagkatapos ay dumating ang isang tagahanga sa lugar na iyon. At sabi ng babae, anong ginagawa mo dito? At nakita namin ang isang fan na darating kasama ang dalawang babae. At sinabi ng babae at Linger Greed Li Fan, at Li Fan na hindi na kailangang maging magalang. At kapag pareho silang tumingin kay Elder Li Fan, sabi nila, hindi, mukhang kagagaling lang sa labas ng senior na ito. Tsaka, wala talagang bakas ng labanan, hindi kaya nakilala ng demonyong general na si Yaksha ang senior na ito. Kaya, paano sila namatay sa harap ng pintuan ng looban? Ngunit nagalit ng husto ang tagahanga nang makita niya ang mga buto ng dalawang demonyong yon. At sinimulan niyang linisin ang mga buto ng mga demonyong yon at sinabing, sino ang naglagay ng basurang ito dito? Hindi ka ba marunong maghiwalay ng basura? Nasa tapat ng pinto ko ang basura. At nililinis ng Li Fan ang mga buto ng dalawang demonyong yon. At nang makita ito, parehong nagulat ang matatanda at iniisip, basura, ang walang kamatayang antas ng demonyo. Magiging basurahan si General Yaksha. Tapos nag-grid ang mga elders Li Fan. Pero nalilito si Li Fan, sino itong dalawang elder na ito? 18 pagkatapos ay tinanong ng Li Fan ang parehong matatanda, ano ang pinunta ninyong lahat sa lugar na ito upang gawin? At iniisip din ni Nanfeng na ang mga matatandang ito ay mula sa pinakamataas na banal na lupain. Pagkatapos ay sinabi ng pangalawang elder na yon, ang Great Dao Sun Map ng senior ay isang makapangyarihang gawa ng sining. Ang timog na rehiyon, alam ng lahat ang tungkol dito. Nagpunta kami dito para makilala ka ng sobra. At ang isang tagahanga ay naging napakasaya pagkatapos makinig sa mga salita ng elder na yon, at iniisip, ito. Tila naging popular ang Wowling sa isang auction o sa isang lugar na may ganitong pagpipinta. Baka pumunta dito ang mga taong ito para bumili ng mga painting. Pagkatapos ay sinabi ng Li Fan sa parehong matatanda. Pagkatapos, mangyaring sumama sa akin sa looban para sa isang sandali para makipag-usap. At pareho nilang sinabi kay Elder Li Fan, please, Senior Li na muna, hindi tayo nang ahas umalis kanina. Gawin mo,
At sa pakikinig sa kanilang dalawa, iniisip ng aking tagahanga, ang dalawang ito ay napakagalang. At ang leaf fan ay nagpapatuloy at sinabi, parang ngayon, medyo malakas ang hangin. At pagkatapos makinig sa leaf fan, naisip ng pangalawang elder, medyo malakas ang hangin. May nabanggit ba itong senior na ito? At pagpasok pa lang ng dalawang matanda na yon, nakaramdam sila ng matinding pressure. Feeling this, both are surprised and both are thinking, very strong terrain. Nakakatakot. Buti na lang at sumunod kami sa likod ni Senior Lee. Kung kami ay pumasok, kami ay namatay ng walang libingan. Ang lupain dito ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na ito ay mas nakakatakot kaysa sa immortal level na sect protection formation ng Taiyan Holy Land. Ang unang elder ay nagsimulang umubo, at ang pangalawang elder ay nagsabi, bakit pakiramdam ko? Yung dalawang demonyong yaksha, marahil, pinatay lang sila ng mga bukid dito? At sa sandaling silang dalawa ay pumasok sa loob, at makita ang loob, sila ay labis na nagulat at nagsabi, ganun ba? Flat pitch ba yan? Talaga, hindi ba ang flat pitch ay isang sagradong relic na tumutubo sa immortal na kaharian? At nang makita nilang dalawa ang punong yon, laking gulat nila nang makita ang punong yon. Maraming enerhiya ang lumalabas mula sa loob ng punong yon, at nakikita ang enerhiyang yon ng iba. Nawala ng malay ang matanda, at pagkatapos ay pinaupo ng leaf fan ang dalawang matatandang yon, at pumasok siya sa loob ng kanyang bahay. Tapos sabi ng pangalawang matanda, isang sulyap lang halos mayayanig ang pundasyon ng tao. Ang flat pitch na ito ay tunay na isang banal na bunga ng immortal na kaharian. At ang sabi ng unang matanda, hindi ako mas mabuti, ito ay talagang nakakatakot. Ang patag na puno ng pitch na ito ay malamang. Mayroon ng espiritu, pagkatapos ay gumawa ng tsaa ang leaf fan at dinala ito, nakita kung sino ang babae. At magtatagal maging masaya, at binibigyan sila ng isang tagahanga ng tsaa, at sa pagtingin sa tsaang yon ay iniisip ng isa pang matanda, ang pinakamalakas na tao tulad ng Senior Lee ay talagang nag-alok sa amin ng tsaa. At medyo natahimik ang dalawang matatanda matapos makita ang babae na umiinom ng tsaa. Pagkatapos nito, ang unang elder ay umiinom ng tsaa, at maraming espiritual na enerhiya ang lumalabas mula sa tsaa na iyon, dahil sa kung saan maraming enerhiya ang nagsimulang damaloy sa loob niya. At pagkatapos inumin ang tsaa na iyon, pareho silang naging napakasaya at sabihin, mga kapwa Dawista. Ito ang tuntunin. Ito ay isang fragment ng panuntunan. Ang ating pinakamataas na kaharian ay ginagawang perpekto. At pagkatapos inumin ang tsaa na iyon, ang mga matatanda ay nagsimulang umiyak at sabihin, ang aming daang taon ng pagdurusa ay isang hakbang sa unahan ngayon. 1,000 layag sa gilid ng lumulubog na barko at 1,000 puno sa harap ng may sakit na puno. At nang makitang tuwang-tuwa ang dalawang matatandang yon, nagulat si Nanfeng at nagtanong, kung ano ang nangyari. Itong dalawang ito, at pagkatapos ang parehong matatanda ay nagpapasalamat sa leaf fan para sa kanyang kabaitan. At leaf fan sabi sa kanilang dalawa, hindi na kailangan, ang pagkikita ay tadhana, higit pa, lahat tayo ay nasa iisang bangka. At sabi ng leaf fan habang inilalabas ang painting sa likod niya, ito ang gawain ngayon, at malayo na ang narating mo para makita ito, kaya tingnan natin. At parehong oras leaf fan ay nag-iisip, ipapakita ko ang kahalagahan ng painting na ito. At ibenta ito sa magandang presyo. At ang leaf fan, habang binubuksan ang pagpipinta, ay nagsasabi na dapat tingnan ito ng lahat ng mabuti. At ang lahat ay naghahanda upang makita ang pagpipinta na iyon. At sinabi ng leaf fan na ginawa ko ang pagpipinta ngayon, at sa sandaling buksan ng leaf fan ang pagpipinta na iyon, ito ay isang napakagandang painting. 19 nang makita ng dalawang matatanda ang pagpipinta na iyon, labis silang nagulat. Yumuko siya pagkatapos tingnan ang painting na iyon at sinabing, ito ba ang buong tanawin? Nang bulubundukin ng Kangli, sa isang sulyap, ang buong hanay ng bundok ng Kangli ay pininturahan ng buhay, at ang potensyal nito ay ipinapakita. Sa lahat ng kaluwalhatian nito, at ang pagpipinta na ito lamang ay hindi mabibili ng salapi. At iniisip din ng parehong matanda, tila matagal nang alam ni Senior Lina. Kami ay darating.
Kaya, inihanda niya ang pagpipinta na ito. Wala pang nakalabas na buhay pagkatapos pumasok sa kabundukan ng Kangli. At ang pagpipinta na ito ay dapat na ginawa sa pamamagitan ng pagtunton sa buong hanay ng kabundukan. Si Senior Lee ay nagawang lumabas sa hanay ng bundok ng Kangli sa isang piraso. At sa palagay niya, nakikita niya ang dalawang matatandang yun na tulad nito. Batay sa kanilang mga ekspresyon at reaksyon, dapat silang makontento sa pagpipinta na ito, at hindi nila mapag-usapan ang tungkol sa presyo kaagad. Natatakot sila na ang presyo ay hindi kung ano ang gusto. Kinuha ni Li Fan ang dalawang matatandang yun at tinanong sila, gusto mo ba ito? Kaya sabi ng pangalawang matanda, sa pagpipinta na ito, tiyak na makakatulong ito sa atin na patatagin ang malaking krisis. At pagkatapos makinig sa elder na yon, iniisip ng isang tagahanga, isang malaking krisis. Magbukas kaya ang dalawa ng painting at calligraphy shop. Mukhang nasa panganib ang negosyo ng kabilang partido, kaya kailangan nila ng tunay na kayamanan. Para tumulong, pagkatapos ay binigay ng Li Fan ang painting na yon sa kanilang dalawa. And those two elders taking that painting say, mukhang sinadya ni Senior. Niregaluhan ang painting na ito kay Liz. Para may magawa tayo, dahil may utos ang Senior, dapat may purpose, dadalo tayo. At nakikinig sa dalawa elders, Li Fan sa tingin, kinuha nilang dalawa ito painting at hindi nagbayad o nagtanong ng presyo, medyo mapangahas. At ang tagahanga, na inilipat ang kanyang kamay pasulong, sinabi sa matanda, magbayad gamit ang isang kamay, ihatid gamit ang, yung isa, walang credit. At pagkatapos makinig sa Li Fan, parehong lumayo ang mga matatanda. At parehong nag-uusap sa isa't isa at sabi ng unang elder, siguradong ayaw ng mga nakatatanda na masangkot sa karma. At sabi ng pangalawang matanda, oo, mas nakakatakot ang isang tao, mas nag-aalala siya tungkol sa karma. Ang kabundukan ng Kangli ay isang masalimuot na lugar para sa karma. Kaya siguradong ayaw makisali dito ni Senior Lee kaya kailangan niya ang tinatawag na pera. Sa ganitong paraan, naresolba ang sanhi at bunga. At nagtanong ang unang matanda, ngunit, ang mga espiritong bato ba ay kapaki-pakinabang para sa Senior Lee? At ang pangalawang matanda ay kumuha ng isang kahon mula sa kanya, at ang unang matanda din. At pareho silang magkasama nagsimulang ibigay ang dalawang kahon na yun sa Li Fan at sinabi niya na ito lang ang mayroon kami. At ang Li Fan ay naging masaya sa kahon na yun at iniisip, hindi magaan, pilak ba o ginto, napaka-generous ng dalawa, at umupo ang isang tagahanga kasama ang parehong mga kahon at sinabi sa kanila, salamat sa inyong dalawa sa pagpunta. At kung kailangan mo ng anumang bagay sa hinaharap, maaari kang laging lumapit sa akin. At pagkatapos makinig sa Li Fan, parehong iniisip ng matatanda, sa hinaharap. Parang hinulaan na ni Senior ang mangyayari mamaya, pinaghandaan niya ang malaking larawan. At pareho nilang sinasabi sa Li Fan, salamat sa mga nakatatanda. Ako ay lubos na nagpapasalamat at binibigyan kita. Paalam na, babalik ulit ako para magbigay galang sa mga nakatatanda sa susunod. At sabi ng Li Fan sa kanilang dalawa, okay, then I won't hold you back. At ngayon ay parehong aalis ang matatandang yon sa lugar na yon. At unang sabi ng matanda, nakakatakot talaga itong Senior. Basang-basa na ang likod ko sa pawis. At ang sabi ng pangalawang matanda, noong una, minamaliit namin ang Senior Lisa. Na siya ay talagang isang immortal, at kahit na ang immortal na kaharian ay hindi mababa, mayroong kahit isang patag na pitch. Malamang Senior siya kay Xianyu. At ang parehong matatanda ay nagsimulang mag-imaging Li Fan. At isipin, walang kamatayang kaharian. Sa buong kasaysayan, kakaunti lamang ang mga makalangit na nilalang na maaaring makapasok sa immortal kaharian. Ngayon na ang isang master ng immortal na kaharian ay bumaba sa mortal na mundo, siya ay dapat magkaroon ng isang malaki sa buwatan. At sinabi ng unang matanda sa pangalawang matanda, kapatid na daw, sa kanyang mga mata, ang aming dalawang banal na lupain. Mga pawn lang. At sabi ng pangalawang matanda, at hindi lang kami, hindi mo ba nakita na ang dalawang batang babae na sumunod sa mga nakatatanda na may mga loot at painting board sa kanilang mga likod? Tuldok, tuldok, tuldok.
Sila ay mula sa 3 pinakamataas na banal na lupain sa Zhongzhou. Mga kapwa Daoist, ang Holy Land ay isang pawn, itong larong chess. Hindi lang para sa Southern Region. Mahirap isipin kung gaano kalaki ang sulat kamay. At iniisip ng unang matanda, ang banal na lupain ay isang sangla. Pagkaalis nilang dalawa, sabi ni Linger kay Li Fan, Senior, salamat sa kayamanan. Nasa Wu Empire na kami at natatag na ang aming foothold, kaya kami ay dumating para magsumbong sayo. At ang tagahanga ay nag-iisip pagkatapos makinig sa kanyang mga salita, nakatayong matatag. Mukhang nakakuha sila ng magandang presyo para sa pagpipinta na ibinigay ko sa kanila. Marahil ay nagbukas pa sila ng isang tindahan o isang bagay at may matitirhan na. At nakangiting tagahanga, sabi ng magtagal, mabuti yan sayo, magsumikap ka, gagaling lagi ang buhay mo kung handa kang lumaban. Ang babae at nagtagal ay naging napakasaya pagkatapos makinig sa Li Fan. At sabay tingin ng dalawa, hinihiling ni Senior Li na magtrabaho kami ng maayos para sa kanya kaya na magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Tapos sabi nung babae kay Li Fan, siya nga pala, Senior, kailan Wuming at Hong Zuan makuha ang kanilang mga kamay sa mahalagang pagpipinta na yon, tiyak nalilikha sila ng bagyo sa katimugang rehiyon. Pagdating ng panahon, pupunta tayo, at nakikinig sa babae, si Li Fan ay nakangiti at nag-iisip, haha, ang liit ng mga taong ito. Thoughts, nanalo sa painting ko ang dalawa ni Wuming, siguradong isa sa publiko nila siguro ay magdaraos ng mga exhibition ng kaligrapya at pagpipinta, mga auction at iba pa. Tiyak na gusto rin nilang ipakita ang kanilang mukha sa mga ganitong okasyon at palawakin ang kanilang negosyo. Kaya nagtatanong lang sila dahil gusto nilang makakuha ng ilang calligraphy at paintings ng kanilang mga sarili para pakalmayan ang kapaligiran. At sinabi ng Li Fan sa kanila, kung gusto mong umalis, maaari kang umalis. Kung may kailangan ka, tutulungan kita. Pagkatapos ay pinunan ng Li Fan ang tasa ng tsaa at tinanong ang dalawang babae, ano ang pinaplano ninyong gawin ngayon? Kaya namula si Ziling at sinabing, maaari ba akong matutong magpinta kasama ka? Ngunit nagalit si Nanfeng matapos marinig ang mga salita ni Ziling at sinabi sa kanya, kalokohan. Ziling, paano maglakas loob kang maging matapang? Isang malaking karangalan para sa amin ang maaliw ng mga nakatatanda ngayon. Paano ka makakagawa ng ganoong kawalang galang na kahilingan? At pagkatapos makinig sa Nanfeng, si Ziling ay natahimik at ibinaba ang kanyang ulo. At sa pakikinig sa kanila, tumayo si Li Fan at nag-isip. Naabala ba siya nito? Nag-aalala ba siya na ang pag-aaral ng pagpipinta ay maantala ang pagsasanay ng kanyang kapatid? Totoo, nakikinig ang pamilya ko sa pag-aalala na baka mahuhuli ako sa aking pag-aaral kung patuloy akong nagbabasa ng mga nobela at humihingi ng tawad si Nanfeng sa Li Fan na nagsasabing, sorry, Senior. J-List dahil bago pa lang si Ziling sa mundong ito, sobra-sobra ang kahilingan niya. Kaya please huwag kang magtampo. At iniisip ni Nanfeng, Ziling, hindi mo ba naiintindihan? Itong senior na ito ang pumatay sa demonyong hari gamit ang isang painting ilang araw na ang nakakaraan. At pagkatapos ay lumilitaw ang isang notification ng system sa harap ng Li Fan, at nakasulat dito, gawain ng system, tanggapin at turuan sila. Kumuha ng 2 tao bilang intern. At medyo nagulat ang Fan matapos makita ang notification ng system. 20 at tinitingnan ng isang tagahanga ang gawain iyon at sinabing, ito, maaari ba akong tumanggi? Pero kung talagang maantala ang kanilang pag-aaral, subukan natin. At umubo si Li Fan at sinabi sa kanilang dalawa, talagang iniisip ko na ang pag-aaral mga kasanayan tulad ng musika at pagpipinta sa labas ng oras ng paaralan ay isang magandang bagay. Kung kaya ninyong dalawa, gusto kong tanggapin kayong dalawa bilang mga alagad. At nagulat si Nanfeng matapos marinig ang mga salita ng Li Fan at sinabing, Senior, ang sinasabi mo, tanggapin mo kaming dalawa? At tuwang-tuwa si Ziling nang marinig niya ito. At muling nagtanong si Li Fan kay Nanfeng, Nanfeng, ayaw mo ba? At niyuko ni Nanfeng ang kanyang ulo at sinabi sa Li Fan, sorry seniors, hindi naman sa ayaw ko, pero nagsasanay ako kung paano tumugtog ng lod.
Habang ang mga nakatatanda ay nagsasanay kung paano magpinta. At sa palagay ng usapan Li Fan ni Nanfeng, nag-alala itong batang babae na hindi tama ang kanyang major. At nakangiting sinabi sa kanya ng Li Fan, maaari mo bang patugtugin ang iyong lute para marinig ko? At ngayon pinatugtog ni Nanfeng ang tunog. At napakahusay niyang nilalaro ito. At sa pakikinig sa kanyang pagtugtog, iniisip ng Li Fan, may kakayahan nga ang babaeng ito sa pagtugtog ng alpa, ngunit mayroon pa rin siyang pagkukulang. At naging masaya si Ziling nang marinig ang tunog ni Nanfeng, at sinabing napakahusay mong tumugtog. Ngunit sinabi ng Li Fan sa kanya, hindi masama ang iyong pundasyon, ngunit ikaw ay masyadong nakakabit sa iyong mga daliri. At sinira mo ang espiritu alang-alang sa anyo at iyon ay isang malaking pagkakamali. Gagamitin ko ang iyong lute sa paglalaro. At pagkatapos makinig sa Li Fan, nag-iisip si Nanfeng, Sr. Hindi ka lang marunong magpinta, kundi marunong ka ring tumugtog ng lute. At sinabi ni Nanfeng kay Li Fan, noong nasa banal na lupain ng sandal ako, sinabi ni Master na hindi ako magaling sa pag-strum ng lute. Kaya dapat kong patuloy na palakasin ang aking strumming. Bakit sinabi ni Sr. Li na masyado akong na-attach sa strumming ng lute? At umiinom ng tsaa si Li Fan at sinabing, mahusay na dexterity, heavy sword, makinig sa kantang ito. At ang Li Fan ay nagpapatugtog ng isang kanta na napakamalambing. At nagulat si Nanfeng pagkatapos marinig yon. At sinimulan niyang isipin ang kantang yon at iniisip, napakakinis. Ito ang pakiramdam ng kaliwanagan. At tumutugtog ang Li Fan, isang kanta na dumudurog sa puso ko. Saan ko mahahanap ang soulmate ko? At pagkatapos pakinggan ang kantang yon, nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Nanfeng. At masayang sabi niya, sa kantang ito, mamamatay si Nanfeng nang walang pagsisisi. At ngayon tinanong ng Li Fan si Nanfeng, paano? Ngayon, magiging alagad ko ba kayo? At pareho sina Nanfeng at Ziling. At sa nagawain ng Li Fan ay nakumpleto. At sasabihin sa kanila na simula ngayon ay mananatili kayong lahat dito. At ang mga taong yon ay nagsasabi din ng salamat sa Li Fan. Hindi ko talaga alam kung gaano katagal bago ako maging cultivator. Siguro, nakatadhana akong maging isang ordinaryong tao. Pagkatapos nito, ipinakita sa amin ang isang eksena mula sa ibang lokasyon. At ang lugar na ito ay Taiyan Holy Land. At nakita namin ang parehong dalawang matatanda. Yaong mga sumusulong, at dalawang Panginoon ang dumating sa harap nila. At ang unang Master ay Taiyan Holy Land Master, Spiritual Supreme. At ang pangalawang Master ay Ziyang Holy Land Master, Yuan Yang Supreme. At ang sabi ng unang Master, sa pagtingin sa Dao painting na ito, naiintindihan ko kung bakit ang mga bundok ng Kangli ay isang ipinagbabawal na lugar. Tila ito ay talagang isang makapangyarihang immortal mula sa mababang kaharian. Tapos sabi ng pangalawang Master, tama, kung titingnan mula sa isang pagpipinta ng Dao, ang mga bundok ng Kangli na ito ay isang napakagandang immortal na forma sayon. 10,000 bundok ang pinagsama-sama upang bumuo ng isang dragon. Napakaganda, isang hindi kapani-pani walang hakbang. Natatakot ako dito Senior ay nagpaplanong tuklasin ang kabuuan Kangli Mountain Range. Pero ang senior na ito ay nagbigay pa ng mga Dao paintings. Ano nga ba ang gusto niyang gawin? Pagkatapos makinig sa kanilang dalawa, ang pangalawang matanda ay nagsabi sa kanila, dalawang marangal na banal na Panginoon. Sa aking pananaw, talagang nagkalkula ang senior na ito dahil ibinigay niya sa amin ang mapa ng Dao. Dapat ay para mapadali ang pagpasok ni Liz sa kabundukan ng Kangli. Nangangahulugan din ito na ang malalaking pagbabago sa mga bundok ng Kangli ay malamang na mangyari. At pagkatapos ay isang sundalo ang tumatakbo sa lugar na iyon. At kinakabahang sabi, sa kabundukan ng Kangli, nabasag ang lupa at may lumitaw na mga hayop, isang bagay. Undetectable ay lumabas, at nakakita kami ng isang mapanganib na dragon, na lumalabas sa bundok, at maraming kulog ang bumabagsak sa lugar na iyon. At maging ang pusa ay natakot pagkatapos makita ang kulog na iyon. At